Minsan ang mga expectations ng mga magulang ay nagiging isang mabigat na pasanin sa kanilang mga anak. Ang ilan ay kumakasa sa hamon at nagtatagumpay, habang ang iba naman ay dumaraan sa isang masalimuot na landas ng kabiguan. Paano kung ang dulo ng masalimuot na landas na ito ay isang madilim at trahedyang wakas? Mga Kapinas, ganito ang kwento ni Henry Chow, isang anak na nabigong tuparin ang pangarap ng kanyang mga magulang at wala halos nakamit na anumang bagay na ikasisiya ng mga ito sa halos 30 taon ng kanyang buhay. Paano hinarap ni Henry Chow ang mga disappointments ng kanyang mga magulang at paano niya nabigla ang isang buong bansa sa kanyang mga ginawa? Ito po ang ilalahad ng Crime Time Tagalog. Magandang araw, tanghali at gabi, Kapinas. Kung interesado kayo sa ganitong mga content, please do like and subscribe. At kung meron naman kayong mga reaction at suggestion, please comment down below. March 1, 2013. Makikita sa isang CCTV footage ang mag-asawang Chow Wing-Ki, 65 years old, at Su Yuli, 63 years old. Papasok sa isang apartment building sa Hong Kong kasama ang kanilang anak na si Henry Chow. Ito na ang huling pagkakataon na nakita silang buhay. March 12, 2013. May lumabas na Facebook page na pinamagatang Missing Parents, kung saan si Henry Chow kasama ang nakatatandang kapatid na si Ho Ying ay humihingi ng tulong sa publiko upang matukoy ang kinaroroonan ng mga magulang at malaman ang nangyari sa mga ito. Ayon kay Ho Ying, wala na silang balita sa kanilang mga magulang mula pa noong March 2, 2013. Sinabi naman ni Henry na huli niyang nakita ang kanilang mga magulang noong March 1, kung saan kumain sila ng pananghalingan sa Langham Place Shopping Mall sa Hong Kong. Idinagdag pa nito na bago sila maghiwa-hiwalay ng araw na iyon, nagpaalam sa kanya ang kanyang mga magulang na pupunta sa mainland China upang mag-shopping at maaring magtagal ng 2 hanggang 3 araw. Ngunit halos 2 linggo na ang lumipas, hindi pa bumabalik ang kanilang mga magulang, kaya naman kinumbinsi ni Ho Ying si Henry na i-report na sa pulisya ang pagkawala ng kanilang mga magulang. Bilang tugon, agad namang nag-imbestiga ang kapulisan at doon nalaman nila na hindi naman pala pumunta ng mainland China ang kanilang mga magulang. Patunay nito ang kawalan ng record sa kanilang pag-alis. Matapos ang pahayag nito ng mga pulis, muling lumitaw ang magkapatid sa isang video na naipost online ng pahayagang Apple Daily, kung saan muli silang humihingi ng tulong sa publiko. March 14, habang si Henry ay nasa loob ng presinto at kinakausap ng pulis, bigla niyang hiniling na gamitin ang kanyang telepono at walang ano-ano'y nag-message sa kanyang mga kaibigan sa isang grupo ng WhatsApp na at tinatawag na HK Tekken, at dito tahasan niyang inamin na may kinalaman siya sa pagkawala ng kanyang mga magulang kasama ang isang kaibigan na nagngangalang Shejun K. Kasama sa text ang nakababahalang mga detalye ng nangyari kina Chow Wing-Ki at Su Yuli. Mabilis na naiulat ang mensaheng ito sa mga otoridad. Agad na inaresto ang 2 lalaki. Ayon sa naging pag-amin ni Henry sa pulisya, inimbitahan niya ang kanyang mga magulang sa apartment ni Shejun K sa Tai Kok Si noong March 1. Sinabi ni Henry sa kanyang mga magulang na pag-aari niya ang apartment na iyon. At habang tinitingnan ng kanyang mga magulang ang nasabing apartment, walang ano-ano'y bigla na lang sinaksak ni Henry ang kanyang ama at ina hanggang sa mamatay ang mga ito. Pagkatapos patayin ng mga magulang, naisip ni Henry na pinakamadaling paraan upang itago ang kanilang mga bangkay ay ang paghiwa-hiwalayin ang mga parte ng kanilang katawan. Binudburan ito ng asin at niluto ang mga bahagi na parang pork barbecue. Inilagay ang mga ito sa styro na may kanin na parang isang pack lunch. Sa naging pag-aming ito, agad na pinuntahan ng pulisya ang nasabing apartment. At dito, natagpuan ang mga kamay ni Chow Wing-Ki
at suyuli na nakalagay sa dalawang refrigerator birang karagdagan sa lunchboxes at bag na naglalaman ng mga tinadtad na paa at iba pang bahagi ng katawan. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng pagkagulat sa buong Hong Kong at nag-iwan ng tanong sa lahat. Paano nagawa ng isang anak ang karumaldumal na pagpatay sa kanyang sariling mga magulang? Si Henry Chow ay ipinanganak noong June 7, 1983, bunsong anak ni Chow Wing-Kee at Su Yut-Yi. Si Henry at ang kanyang magulang kasama ang nakatatandang kapatid ay nakatira sa isang apartment sa Saying Pan, Hong Kong. Lumaki siya sa pangkaraniwang kapaligiran, ngunit ang kanyang mga magulang ay nangangarap ng magandang bukas para sa kanilang magkapatid, na pangkaraniwan namang pangarap ng bawat magulang sa kanilang mga anak. Kaya naman nagsumikap ang mga ito upang mapag-aral sila sa isang eksklusibong eskwelahan sa Hong Kong. Pinilit din si Henry na mag-aral ng piano lesson na hindi naman nagustuhan ni Henry. Hindi ito ang nais niyang gawin sa buhay niya. Ang nais niya ay mapag-isa. Sa kanyang secondary school, nagkaroon siya ng mga ilang kaibigan. Piling-piling kaibigan. Ngunit hindi ito naging dahilan para ma-inspire si Henry sa kanyang pag-aaral. Unti-unti bumagsak ang kanyang mga grades na kahit sinong magulang ay malulungkot at madidispaya. Ngunit sadya siyang mahal ng kanyang mga magulang, kaya naman binigyan siya ng pagkakataon na maiayos ang kanyang buhay. Binigyan siya ng isa pang chance para sa kanyang kinabukasan. Napagdesisyonan ng kanyang mga magulang na ipadala si Henry sa Canberra, Australia para makakuha ng bagong kurso sa actuarial mathematics. Ngunit sa kasamaang palad, hindi naging madali kay Henry ang buhay Australia. Naging punterya siya ng walang humpay na pambubuli at diskriminasyon na unti-unting nagdulot ng pinsala sa kanyang kaisipan. Ang hirap sa pag-aaral at ang hindi magandang karanasan ang nagtulak kay Henry upang iwan ang bansang Australia noong 2003. Pagbalik sa Hong Kong, naisip ni Henry na sabihin sa kanyang mga magulang na nakapagtapos na siya ng pag-aaral kahit sa katotohanan ay nag-drop out siya. Ganun pa man, hindi rin nagtagal at nalaman ng kanyang mga magulang ang katotohanan. At syempre, labis silang nadismaya pero sinubukan pa rin nilang muling hikayatin si Henry na mag-aral. Pinilit nila itong mag-enroll sa isang universidad sa Hong Kong. Ngunit muli, nabigo sila. Sa nangyaring ito, lalong lumayo si Henry sa karamihan at dito natuon ang kanyang pansin sa online gaming kung saan nagkaroon siya ng mga kaibigan. Dito rin siya nakakuha ng respeto na hindi niya kailanman nakuha sa kanino man o kahit sa kanyang sariling mga magulang. Gayunpaman, unti-unti sa nasabing grupo ay nailalabas ni Henry ang kanyang mga saloobin, mga nais gawin, mga paniniwalang nagdulot ng ligali sa kanyang mga kausap. Bukod pa rito, ginamit niyang icon sa lahat ng kanyang social media accounts ang imahe ni Adolf Hitler. 2012 nang mabaon sa utang si Henry dahil sa pagkalugi ng kanyang mga investment, walang trabaho at tumaasa sa pera ng mga magulang. Palibasa hindi niya pinaghihirapan ng pera. Wala siyang habas kung gumastos. Hindi pa siya nakontento sa nakukuha sa magulang. Sinuggest niya sa mga ito na hatiin sa 3 ang kanilang kayamanan. Isang parte sa kanya, isa sa kapatid at ang 4 sa magulang. Siyempre, hindi pumayag ang mag-asawa. Pagkos, sinabihan si Henry ng mga magulang na wala na siyang matatanggap na sustento mula sa kanila at kailangan niyang buhayin mag-isa ang kanyang sarili. Dito nagsimula ang away sa pagitan ni Henry at ng kanyang mga magulang. Baon sa utang, walang trabaho, walang sustento mula sa magulang. Inisip ni Henry wakasan ang sariling buhay upang makawala sa lahat ng problema. Ang planong ito ay sinabi niya sa kanyang kaibigan
na si Che Jun-kei, ngunit iba ang iminungkahi nito sa kanya. Sa halip na magpatiwakal si Henry, bakit hindi nilang niya patayin ang kanyang mga magulang upang makapagsimula ng panibagong buhay gamit ang perang mamanahin. 2010 nang makilala ni Henry si Che Jun-kei. Mabait, madaling sumunod sa utos kapalit ng pagkain o pakikipagkaibigan. Ngunit sa likod ng kabaitang ito ay isang malungkot na kasaysayan. Ang unang babaeng kanyang minahal ay namatay. Makalipas ang ilang buwan, ay nagpakasal siya sa babaeng ginamit lang siya para magkaroon ng Hong Kong citizenship, at sinabi ito ng babae sa mismong araw ng kanilang honeymoon. At ang masakit dito ay mayroon na palang asawa ang nasabing babae. Hindi pa dito natapos ang kalungkutan ng buhay ni Che Jun-kei. Pumunta siya sa New Zealand upang makalimot. Nakakilala muli ng babaeng mamahalin, ngunit sa kasamaang palad, niloko lang siya nito at kinuha ang lahat ng kanyang yaman. Iniwan siya nitong walang-wala. Napilitan si Che Jun-kei na bumalik ng Hong Kong. Sa mga naging karanasan niya katulad ni Henry, ay ninais din itong wakasan ang kanyang buhay, ngunit hindi siya nagtagumpay. Ang pagpapakamatay niya ito ay nagkaroon ng malaking epekto sa kanyang kaisipan. Ang paglilitis kay Henry Chow at Che Jun-kei para sa double murder at unlawful burial of the body ay nagsimula noong August 4, 2014. Ito ang original na bilang ng hurado. Ngunit sa unang linggo pa lang ng testimony ay nabawasan ito. Hindi nagtagal, humiling ng dismissal ang isa pang miyembro ng hurado dahil sa psychological stress na nararanasan nito habang dinidinig ang kaso. Kaya naman noong August 13, 2014, inanunsyo ng Deputy Judge ng mataas na hukuman na si Michael Stuart Moore na kailangan mo nang makumpleto ang mga hurado bago muling simulan ang paglilitis. Makalipas ang 6 na buwan, Pebrero 2015, muling dininig ang kaso. Ang parehong nasasakdal ay naghain ng not guilty plea. Ang naging depensa ni Henry Chow ay nakafocus sa kanyang mental instability. Samantalang idiniin naman ng prosekusyon na ang nasabing pagpatay ay masusing pinagplanuhan. Katunayan nito ang naging pag-uusap ni Henry at Che Jun-kei kung paano nila isasagawa ang pagpatay at paano ang gagawin sa mga bangkay. Ito ay ayon na rin sa naging confession mismo ni Henry. March 9, 2015, tinawag ng abogado ng depensa si Nicholas Adams ang psychiatrist na si Chiang Ka-fai sa stand. Na-diagnose ni Chiang si Henry Chow na may bipolar disorder at obsessive-compulsive disorder. Ipinahayag ni Chiang na si Chow ay nakaranas ng maraming suicidal thoughts after niya mag-drop out sa college, tanggihan ng mga kababaihan at pagiging unemployed na nagbigay ng posibleng psychological trigger para sa pagpatay. Ang consultant ng SIU Lam Psychiatric Center na si Louis Sin Hung ay nagsagawa ng IQ test kina Chow at Che. Lumabas sa nasabing test ng IQ ni Chow ay 126, mas mataas kaysa karaniwan, habang ang IQ ni Che ay 84. Sinabi rin ni Louis ang posibilidad na si Chow na may mas mataas na IQ kaysa kay Che ay maaring manipulahin at i-frame si Che para sa naganap na pagpatay. March 20, 2015, si Henry Chow ay napatunayang guilty sa double murder case. Life imprisonment ang naging hatol. Sinabi ni Deputy Judge Michael Stuart Moore na si Henry Chow ay isang convincing actor and dangerous. Samantalang si Che ay not guilty sa double murder case, ngunit nagkasala siya sa kasong preventing lawful burial of the body at nasentensyahan ng 1 taon. At dahil 2 taon nang nakakulong si Che, agad siyang pinalaya. Ang tanong, talaga bang hindi siya nagkasala? Ang layunin ng mga magulang ni Henry Chow ay kapareho ng layunin ng bawat magulang sa kanilang mga anak. Magtagumpay at gumawa ng isang bagay para sa kanilang sarili. Ang pagkakaiba ay paano ito ipinararating ng magulang sa anak at paano ito tinatanggap ng kanilang mga anak.
Sa kaso ni Henry, karumaldumal ang kanyang naging tugon. Ang kwentong ito ay ginawang miniseries noong 2017 entitled Stained, 2018 entitled Your Honor, at ang latest na ipinalabas sa Hong Kong International Film Festival noong October 22, The Sparring Partner. Worth watching. Ikaw, ano ang iyong pangarap? Comment down below.